Ito, pag-ingatan ni Isko. Meron dyan na mga magpapakita sa kanya ng maganda. Katulad ni Atienza. Alam niyo, ang pagbasa sa kilos at sa body language, yun ang pinaka mas angkop na itawag, yung body language. Halimbawa, bigyan ko kayo example. Yung bang sa palagay ninyo, pagpuri ni Atienza kay Isko Moreno, para saan yun? Palagay niyo. Para saan? Yung ba'y talagang, kasi sinasabi niya, nakikikami pa nga eh. Yung intention, yung layunin ni Isko na mabalik yung mural ng Manila City Hall, pinalalabas niya, layunin niya rin. Kaya, pag nagsalita siya sa media, kami, anya, kami, si Lito Bulaklak Atienza. Sa palagay ninyo, walang motibo yung pag-express ng kunyari suporta niya kay Isko Moreno? Talagang sinusuportahan niya yan? Yan ang dapat ninyong titignan. Dalawa yan eh. Kasi meron siyang interest. Marami, kung tutuusin ninyo. May agenda. Yan ang pag-iingatan ngayon ni Isko Moreno dahil pag napasok siya ng mga ganyan tao, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Diyan pa lang sa Maynila pa lang sa pagiging bilang mayor, dapat pa, ngayon, yung pag-ingatan niya na yan. Diba? Kasi tsak na may mga magtatangka O katulad halimbawa, tinanggal mo yung vendors. Bakit may naglagay? Kulay asul naman ang payong. Mga tarantado yun mga barangay chairman, lalo na yung nandiyan sa Quiapo. Walang yayo, makapalang mukha nun. Si Misola. Yung Inchik. Inchik yun. Ngayon, hindi naman yun. Hindi si Isko may gawa nun. Sila may gawa nun. May mga gagawa, di ba? Pipilit pa rin nila na kumita. Yan yung mga taon dapat na mag-ingat di ba? Kasi kaya lang nagsisip-sip sa iyo yan, meron gustong mapala. Yun yung sinasabi natin. Gagawin ba nila yan kung walang mapapala? Tignan mo to si Presidente Duterte. Pag yan malapit ng bumaba sa pwesto, matatapos na yung termino, hindi mo na makikita marami dyan na nagsip-sip yung mga naipwesto. Wala na yan. Lumilipat na yan kung saan-saan kampo. Nag-i-establish na ng connection if possible sa lahat ng tatakbong presidente, nakakonect sila. Para kung sino manalo dyan, pasok sila. Di ba ganun din naman nangyari kay Presidente Duterte? Marami dyan galing sa kampo ng kalaban niya. Yun yung mga unang na-appoint. Mga kaibigan. Ang kinampanya, hindi lang alam ng publiko. Bakit? Kasi yung papel na ginampanan nila sa panahon ng kampanya, hindi naman for public consumption Kamukha halimbawa, si Toby Chongo, Chanko. Di ba Binay? Bakit? Siya campaign manager O ano man siya High profile yung kanyang role na ginampanan. Yun alam mo, doon siya kay Binay. Pero yung iba, halimbawa, yung sa media, kilala nyo ba yun? Sino nagmamanipulate sa media? Hindi nyo alam. Di ba? Hindi alam ng publiko yun kasi nakatago yun. Sino nakakaalam nun? Di mga nasa media rin. Di ba? At marami pang ganyan papel na yung mga yun, dami nakapasok kay Presidente Duterte. Kaya ang laki ng pagkadismaya ko dyan Isipin mo, yun ang lagi nating ibinababala. Di ba? Nauuna pa sa handaan
Parang kay Cory, di ba? Kaya nga sinasariwa natin to dahil paulit-ulit ang kasaysayan. Ha? Katulad kay Cory, di ba? Unang banat namin kay Cory na yung sinasabi kong idinulog namin na kaso sa Korte Suprema, yung tungkol dun sa Mandamus. Para saan yun? Para dun sa paglalabas ng pangalan, yung kumukuha kami ng dokumento sa GSIS na ayaw ibigay sa amin. Ang hinihingi namin dokumento, yung listahan ng mga assemblyman. Di ba may assemblyman noon? Mga batasang pambansa members, assemblyman ang tawag sa kanila dahil semi-parliamentary tayo hanggang sa mag-snap election eh. O, ano yung listahan na yon? Ito yung listahan na ilang araw na lang bago ganapin ang snap election ay umutang itong mga assemblyman na ito sa GSIS. Panahon pa ni administration ni Pangulong Marcos yun. Ilang araw na lang yun. Nakautang naman sila. Hindi naman sila membro pero wala silang collateral. At ang masama, yung mga membro pag umuutang, hirap na hirap. Bago sila makautang, maliit lang. Ito, milyones eh. Ang lalaki ng inutang nito eh. Hindi na nga natin alam kung nabayaran. Kasi inabolish yung yung dating constitution, nagkaroon bago, nabaliwala na lahat yan. Di ba? Parang yung ninakaw yung pera sa Central Bank, pag upo nila Cory, baka kalanin nyo. Ninakaw nila pera ng Central Bank. Sinabi nila lahat, si Marcos, ang keyword lang para makapagnakaw ka kay Cory nung umupo si Cory. Ang susi, ang sasabihin mo lang, ninakaw ni Marcos ang pera dito sa ganitong ahensya. Diba, naupo ka sa isang ahensya, ninakawan niya ni Marcos. Sino pa magkaka-interest na bosisiin yun? Lahat ng sabihin mo labang kay Marcos, gustong paniwalaan itong mga bugok. Diba? Lahat ng isubo mo sa kanila na kasalanan, ibibintang mo kay Marcos, tatanggapin nila lahat eh. Ganun ang klase ng lipunan meron tayo at that time. After the EDSA Revolution, kuno. EDSA kudeta. Di ba EDSA Revolution yung kudeta yun eh. Nauwi sa people power. Mga kaibigan. Huwag kayong papayag na yung history na nalalaman ninyo, baluktot. Katulad ng ginawang pagbaluktot sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Ganyan naman yan eh, binabaluktot eh. Diba? Kahit sa mga politiko, dami dyan, walang hiya eh. Kung pwede lang eh, sila yung lalabas na bayani at yung mga bayani, yun ang mga traidor sa bayan. Diba? Katulad yung mga sila Andres Bonifacio, yan. Si Jose Rizal, di ba? Pinalabas eh. Bandang huli, pinalitan yung libro. Di ba? Binago yung mga sinulat ni Rizal. Meron pa silang nilabas na kwan. Nakuha daw nakatago raw sa lampara na si Rizal daw, binawi yung mga sinabi niya. Natagpuan daw yun. Hay, sa mga kaibigan. Hindi ka mga Pilipino kung magpagamit eh. Ang mahirap, uto-uto pa. Pumapayag. Ito, ini-example ko kanina si Atienza. Ano layunin yan? Samantalang nung siya nakaupong mayor, ginamit niya si Isko, konsihal, sa mga ordinansa, mga resolution sa konseho na pabor sa kanya. Yung pakikinabangan niya, magagamit niya, pagpapayaman niya sa Maynila. O nung bandang huli, di ba, initsapwera nila si Isko Moreno
Ha? O, may nagawa ba si Isko? Wala. Kundi maghimutok. O, pero ang pinagyayabang ni Atienza, mayor ako eh. Di ba? Wala kayong magagawa. Sino ka ba? O. Eh yun nga, kasi may mga anak siyang politiko rin, di ba? Yung si Sakim Atienza. Konsihal din at that time. Mga kaibigan. So, sino unahin niya? Interes ni Isko, interes ng anak niya. Di siyempre anak niya. Di ba? Ba't ko papopormahin to? Di mawawala ng pagkakataon tong anak ko. Yung pagkakataon ng anak ko, bibigay ko sa'yo. Ganyan mag-isip yan eh. Yung mga politiko, lalo si Atienza, mga kaibigan. Alin? Yan sinasabi niya, di ba, unang puri niya kay Isko, gumaya sa atin. Dito niya lang narinig yun eh. Ginaya niya yun eh. Na si Isko Moreno, pag tinuloy-tuloy ang mga ginawa niya magaganda, di ba? Ayan, oh, saksi kayo. Si Kaani nga eh, nag-post eh, para hindi makalimutan eh. Sinabi niya, July 3, sinabi ni Ka-Percy, si Isko pwede maging presidente. Di ba tayo nagsabi, ba ilang araw pagkatapos pinalipas lang, di ba? Ba, si Atienza naman, pwede raw tumakbo sa mas mataas na posisyon si Isko Moreno. Ginaya lang. Lahat ng sinabi natin dito, yun ang ginamit niya sa dyaryo, pinalabas niya, siya nagsabi. Eh nakikinig siya rito eh. Tsaka yung bata niya, si Popoy, yung matagal niya, si Monsod. Nasa lubong kayong dalawang yan eh. Magkasama doon diyan sa Makapagal. Oh, nagulat yung Monsod eh. Kasi kahit matagal ko na siyang kilala, palibasa, mga akala mo kung sino yan pagka napupwesto. Hindi niya alam, matagal na kaming magkasama kay Atienza nung araw. Ha? Kaya lang, sila yung sila lang yung nabibigyan ng pwesto, sila lang ang nakikinabang eh. Oh, kaya hindi niya ako kilala, mga kaibigan. Nung magsalita ako, kasama ko pa si Peter eh, Peter Talastas. Oh, sabi niya, kayo ba yung yung sa gabi? Yung lapid pa? Ay ko, kaming biglang sumimangot si Atienza. Kasi ayaw niyang ipapaalam na nakikinig sila eh. Di ba? Oh. Napansin ko yung reaksyon ng mukha niya, nag-iba eh. Mga kaibigan eh. Nakikinig sila rito eh. Nagpapanggap lang, hindi eh. Di ba? Ngayon, ito, ugali ni Atienza, tandaan nyo, kaya ako sinasabi, mag-ingat ka, hindi lahat ng pumupuri sa'yo, talagang sa ikabubuti mo, o kaya ikabubuti ng Maynila, ang intensyon nun. Ang intensyon nun, may agenda yun. Personal or mga iba pang agenda. Halimbawa, ito, tignan ninyo, sinasabi niya, nakikisya dun sa mural na pinababalik ni Isko Moreno sa City Hall. Property naman talaga na Maynila yun. Kaya lang pinagawa yun kasi na-damage yun. Sayang. Ang laki nun eh. Siguro taon nang bibilangin talaga, binilang, para yun ma-restore. May mga curator yan di ba? Mga curator sa arts. O kahit sa ibang bansa, ganun din yan eh. Ngayon, nakikisya ron. Kami, para mapadikit siya kay Atienza. At sinabi siya na, di ba, yung ginagaya niya sa atin. Ako, wala akong agenda dahil wala naman akong balak tumakbo. Wala naman ako anak na papapasukin sa politika o papasok diyan. Wala eh. Wala akong interes. Di ba? Kung ano man ang magandang sinasabi natin, sila meron eh. Ngayon, halimbawa, bigyan ko kayo example. Bakit niya gusto tumakbo si Isko sa mataas na posisyon? Dahil ba para manalo? Hindi.
Diretsahan tayo. Kaya niya gustong tumakbo si Isko sa mataas na pwesto para yung anak niya magkaroon ng pagkakataon. Ilang beses nang natatalo eh. At saka siya. Di ba? Ilan yung anak niya? 2. Yung isa konsyal eh, babae. Katikit pa ni Isko eh. Oh. Bakit ko sinabi to? Kasi matanda ninyo si Mayor Alfredo Lim, kumandidatong presidente noong 1998. Ang presidentiable nun, di ba si Erap? Oh. Labang kay Erap, kumandidato siya. Siya naman, kumandidatong presidente. Mayor siya noon ng Maynila. Matandaan ninyo. Si Mayor Alfredo Lim. Hindi siya nanalo eh. Oh, ngayon, nung kandidato na si Mayor Lim na presidente, dahil mayor siya, wala naman siyang obligasyon na magbitiw sa pwesto o i-relinquish yung kanyang pwesto sa vice mayor. Vice mayor si Atienza noon. Wala man siyang obligasyon na i-turn over sa vice mayor yun. Bakit? Elected siya eh. Ginagawa lang yun doon sa mga appointed. Yun lang ang may obligado, umalis ka sa pwesto mo kung kandidato ka na. Obligado yun. Pero kung ikaw, incumbent, hindi ka kailangan mag-resign o mag-relinquish ng iyong position para bigyan mo ng pagkakataon yung vice mayor habang ikaw ay kumakampanya. Wala yun. Ngayon, ano ginawa ni Atienza? Bago tumakbo si Lim, siya ang nagbuyo eh. Kumandidato si Lim na presidente. Bakit? Vice mayor siya eh. Pag kumandidato si Lim na presidente at hindi nanalo, upo siyang mayor. Wala na si Lim eh. Di ba? Magtatapos yun after the election. Ngayon, manalo man, makikinabang pa rin siya. Well, nothing to lose. Pero, nasa kanya na yung pwesto. Ano ginawa niya nung hindi pa nagre-relinquish si Mayor Lim? Nilapitan niya. Dinala buong pamilya. At doon, nag-iiyak, labas ang uhog. Nagsusumamo kay Mayor Lim. Walang hiya yan eh, si Atienza. Nagsumamo, yung buong pamilya, iyak sila. Para si Mayor Lim, bigyan na siya ng pagkakataong makapwesto ng mayor. Kasi, kandidato na siyang mayor eh, di ba? Habang nakaupo siyang vice mayor, acting na siyang mayor, kandidato pa siya, mayor. Yun ang gusto niya mangyari. Mabait din si Lim eh. Pumayag eh. Di ba, after election, ano nangyari? Natalo si Mayor Lim. Nanalo si Plander Estrada. Alam nyo, kauna-unahang ginawa ni Atienza pag upong mayor, ang ano ko pa nga dyan, natalo yata yan eh. Dinaya niya lang yung eleksyon nun eh. Mandaraya rin yan eh. Ngayon, ano ginawa niyan? And then, nandaya ito nung second term niya. Yung first term nga, nanalo siya. Di ba? Pagka panalo, alam nyo kauna-unahang ginawa ni Atienza? Lahat ng ipinasok ni Mayor Lim o nakapagtrabaho sa City Hall dahil kay Mayor Lim, tinanggal lahat ni Atienza. Ganyang kawalang hiya yan. Pagkatapos ng eleksyon si Lim nagpunta yata sa Amerika. Hindi ako nagkakamali.
Alam niyo, nung mabalitaan ni Mayor Lim yun dahil tumawag sa kanya yung mga tao, nagsumbong. Alam niyo, si Mayor Lim, 2 araw pa lang yata nasa Amerika, umuwi rito, sinugod si Atienza sa opisina. Pero walang hiya eh. Mga kaibigan eh. Oo. Walang utang na loob yan si Atienza. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob yan. Walang hiya yan. Manipulator yan. Kamukha ni Erap yan. Gusto niyo pang, ang dami, naku, sus Mariosep. Si Eva Estrada Calao, natatandaan ninyo. Di ba sabi ko nga, si Eva Estrada Calao, yan ang nagbihis kay Atienza sa politika. Dati lang barangay chairman yan eh. Panahon ni Marcos eh. At saka yan eh, PIO ni Ramon Bagatsing, ni Mayor Bagatsing nung araw. Siya PIO, nirereklamo nga ng mga media yan eh. Kasi yung mga media ron, tinatalo niyan. Binubulsa niya yung pera ng media sa City Hall. Mga kaibigan. Ngayon, ano yan? Bayanihan dancer din yan. Bago yan napasok kay Bagatsing. Mga kaibigan. Kaya ang profession niyan talaga, tinikling. Inapangasawa niya. Bayanihan dancer din yan eh. Ngayon, eto na. Hindi ba? Yan, tinulungan niya ni Eva Estrada. Di dating senador yun si Eva Estrada Calao. During martial law, yan ang naiwan dito eh. Sa Pilipinas eh. Yung mga lalaki, Liberal Party nagtakbuhan sa Amerika. Si Eva Estrada Calao, labas-pasok sa kulungan yan. Huhulihin, makakalabas. Huhulihin pag nag-rally. Hulihin. Ganon ang nangyari kay Eva Estrada Calao. At matapang na hinarap ang lumabang kay Marcos. Ang kalips to lips pa naman ni Eva Estrada Calao. Si Eva Estrada Calao, ibang klase nung araw, mga kaibigan. Lintik ang dating niyan. Kumbaga, may asim talaga yan, di ba? Lalo na, matapang. Nakikipag-lips to lips sa Armalite. Isipin ninyo. Yung mga nagsipagtago sa Amerika. Kaya nung after revolution, ito ginawa niya na sa Atienza. Akalain ninyo, nagpatawag ng Liberal Party. Itong mga walang yan Liberal Party, sila Joby Salonga, yung mga nagsipagtago sa Amerika. Diyan pa ginawa sa National Press Club. Liberal Party. Akalain ninyo, alam nyo, diniklara nila ron, tinatanggal nila si Eva Estrada Calao, tinanggal nila presidente o leader ng Liberal Party. Samantalang yun ang naiwan dito, nakipaglaban dito. Kababaeng tao. Ang masama, sinuportahan ni Atienza. Kasama siya sa mga nagpatalsik kay Eva Estrada Calao. Eto nung time na yon, si Atienza naging assemblyman na yan sa panahon ni Marcos Si Eva Estrada Calao ang tumulong dyan, nagbihis sa kanya. Akalain nyo, nagawa niya yon? Ano tawag mo ron? Di ba ulupong yung ganon? Mga kaibigan? Ngayon, ano masasabi mo, ingkong, dyan sa ginawa na yan Atienza? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Si ingkong. Ngayon,
Ano pa? Naku, sus, Maria Jose. Eh, sa ibang araw, kasi baka naman maubusan ako na ikukwento sa inyo sa ibang araw. Ha? Oh. Ano ito? Di ba yung ginawa niya kay Lim, ano? Tama ba yun? Tanong ko sa inyo. Ito nung tatakbo si Atienza na, unang tumakbo yan, kasama rin ako yung mayor, talo kami. Diyan ako sumuporte. Ha? Ang kalaban niya si Mel Lopez. Si Mel Lopez sinusuyo ako noon. Kabataan ko yun eh. Yun ang kagandahan, kabutihan naman kay Mel Lopez. Yung pagiging politiko niya, yung talagang yung lumang politiko. Baliwala sa kanya yung mga sinasabi mo, pag nagkita kayo, gusto niya maging kaibigan ka. Ganon si Mel Lopez. Kahit ganon ho yun, ha? Si Manila Hondigo. Di ba? Kasi si Mel Lopez, naging konsihal nung araw sa Maynila yan, before martial law. Nakilala ko yan, Marcos time na, kasi sila yung mga oposisyon. Ganon, di ba? Dating councilor. Isipin mo, mga councilor na mga dignified na tao rin. Hindi katulad ng mga councilor ngayon. Tumutulo laway, councilor. Inchik Beho, tulo laway, councilor. Sa Maynila, dami niyan. Ngayon, nasan ba ako? Yun, tatakbo si, actually, no, nasa DCMA ako, di ba? Kasi nga, Atienza ako eh. NHA. Naging NHA pa yan. Di ako nakinabang dyan. Kahit ano. Ang dami nga nakakuha ng housing dyan eh. Lupa, kay Atienza. Ako, wala kahit sa paso eh. Yung mga hayop na kasama niya, no? Lalo na yung Warren, naku. Wala yun, illiterate na yun eh. Wala namang alam yun eh. Tagabukas ng pinto. Ni Atienza. Boy. Kilala ko yung mga matatandang nakasama namin sa grupo niyan eh. Namatay na nga si Manning Guevara, nabulag pa yun eh. Ang alam ko, namatay na. Ewan ko kung totoo yun. Nabulag pa yun eh, si Manning Guevara eh. Una kong makilala si Atienza eh. Yan ang kasama eh. Yung mga taga-immigration eh, si Lina, yung taga-immigration. Mga magkakaibigan kasi yun. Kasi yung si Joey Lina, ano yan, yung asawa ni Joey Lina, pamangkin ni Atienza. Kaya magkakamag-anak yan, mga kaibigan, by affinity. Ngayon, tatakbo yan, tumakbo yan, Mayor, talo. Yung unang eleksyon sa administration ni Cory Aquino, talo kami. Ang vice mayor niya, si James Barbers. Si General, si Kano, mga kaibigan. Tsuhin yun ni Bobby Barbers. Pero yan, naging chief of police ng Maynila yan. Naging bata rin ni Lacson yata yan, si Barbers. Mga kaibigan, nung mababang pulis pa lang yan. Tumakbo yan sa madalit sabi. Talo kami, di ba? Sumunod, tatakbo na naman, pumunta ako sa bahay eh. Malimit ako sa bahay niyan eh. Pagka yung ganon, yung nabalitaan kong kakandidato, pumupunta ako. Pinapasyalan ko. Mabait naman sila sa akin noon. Nung wala pa sila sa pwesto. Kasi pagpunta ko sa bahay nila, kahit papano, napapainom ako ng kape. Wala nga lang gatas. Kapit asukal. Tapos yung iniinuman kong kape, kwento ko sa inyo, di-describe ko yung itsura ng pamumuhay nila noon. Ibig sabihin, hindi naman sila mahirap. Kasi tatay niyan, dating official din ng Manila City Hall. Dalawa sila eh. Yung tatay niya, naging director ng DPS. Si Don
Alang-alang, no? Pepe. Don Pepe Atienza. Oh, junior yan eh. Jose rin yan eh, si Atienza eh. Oh, Jose. Ang palayaw niya, Lito. Pero yung tatay niya, si Don Pepe Atienza. Panahon ni Bagaching, director yun ng yung mga nag-aakot ng basura. DPS. Oh. Ngayon, eto. Pupunta ako sa bahay. Pagkakapin ako. Describe ko sa inyo yung lamesa. Yung pinaglalagyan ng kapeng iniinuman ko, yung pinaglagyan na siya ng kape, yung naubos na, yung instant coffee na naubos, yun ang ginagamit na baso. Di ba? Bote yun eh. Oh, yun, doon ako uminom ng kape. Yung tapete ho ng lamesa, nagmamantika pa eh. Inuma yung tapete yung plastic, yung mga may bulaklak, di ba? Ganon ang bahay. Oh. Wala sa pwesto, di ba? Naging NHA, wala man akong pinakinabangan dyan eh. Oh. Tatakbo siya, vice mayor na. Eto, bali ba nung natalo yan kay May Lopez, si May Lopez, para malaman yung maginoo sa politika, di nanalo. Alam nyo, ginawa ni May Lopez, pinuntahan niya sa bahay. Para iabot ang kanyang kamay kay Atienza. Doon umanga ako yung May Lopez doon eh. At nandun yung tatay, kinontak siguro ni May Lopez yung tatay dahil former ano nga yun eh, City Hall official yung tatay niya eh. Oh, at saka maraming kaibigan nyo, mas mabait yung tatay niyan. Malayo siya ron. Ba nakasimangot pa si Atienza nun eh. Natatandaan ko eh, parang ayaw niya eh. Labag sa kalooban niya, tinalo siya eh. Mapait. Ayaw niya matanggap. Pero si May Lopez, pumunta sa bahay niya. O ngayon, eto na. May Lopez, binabanatan ko yan. Pero si May Lopez, walang masamang tinapa yan. Ang natatandaan ko pa nga eh, kahit saan kami magkita ni May Lopez, umiiwas ako dahil baka mamaya, kung makita ko, sumama yung araw nila, umiiwas ka, di ba? Pero hindi, siya ang lalapit sa'yo. Maginoo eh. Tingnan ninyo mga pinagpalit kong mga opportunity. Pagka tayo tumulong sa tao. Pero yung mga tao na natulungan natin, isa lang ang marunong tumanaw ng dyan. Si Mayor Lim lang yun. Yung mga yan, wala yan. At hindi naman tayo nag-i-expect eh. Kasi trabaho naman natin to, di ba? At saka pangunahin yung interest ng taong bayan. Lalo ngayon, pinagdaanan ko na yung kabiguan. Aanin pa natin yan ngayon sa edad natin. Di ba? Wala na yan eh. Wala na sa atin yan eh. Ngayon, ang sinasabi natin, pag-aralan mo history niyan, ang track record niyan. Lintik na mga wilalang yan tao niyan, di ba? O, sino nag-appoint sa kanya sa NHA? Di ba si Cory? O, bakit nung naki-GMA na siya? Nakaalaban ni GMA si Cory? Di ba? Tinanggalan ng security. Di ba? Nakikimura si Atienza kay Cory? Pwede namang hindi siya magsalita eh. Lang utang na loob eh. Mga kaibigan eh. Kaya mag-iingat kayo, mga sawayan. Di ba? GMA, sip-sip buto. Ano naging presidente si Erap? Ano nangyari? Sip-sip buto naman siya kay Erap. Di ba? Erap pala muna. Pagkatapos nung GMA na, GMA naman siya. Kaya naging DNR secretary, di ba? Ang galing sa lollipop. Mga kaibigan. Ito pa, isang katarantaduang ginawa sa akin yan. Ito, may mga nakakakilala kay Kauding eh, di ba, nakikinig sa atin. Si Kauding Bartolome, yung nasirang commentator. Kaibigan ko yun eh.
close kami noon si Kauding. Lagi kami magkasama noon. Pagka nagkita kami noon. Mag-iwalay kami noon. Pag uwi na siya, uwi na ako. Ganon. Kasama kami lagi. Lalakad kami. Ngayon, isang araw, Vice Mayor na yan, ha? Vice Mayor. Eto na. Dumating ako ngayon sa, diyan sa Ermita, dun sa, hindi ko matandaan kung sa McDonald's o dun sa, anong tawag dito, sa coffee shop ng pavilion. Mga kaibigan pagdating ko, dinatnan ko si Kauding, nagkakape. Sabi, mabuti ka niya, dumating ka Bakit? Nahuli ka lang Galing dito si Atienza nakita ko Lumapit sa akin Sabi nga nun, binati ako. Sabi niya, hinahanap ka Sabi, nasa na niya si Percy, puntahan niyo akong dalawa doon sa Ay ka, pumunta na tayo doon. Sabi ni Kauding. Di pumunta kami doon sa Office of the Vice Mayor. Pagpunta namin doon, akalain ninyo, pinaghintay kami, wala pala ron. Hindi ko alam kung wala ron o nagtago. Hindi ko alam sabi ni Kauding, tara na, umalis na tayo. Sabi, ayaw ninyong pinaghihintay Si Kauding Bartolome, masungit yun. Ngayon, nagpaiwan ako. Umusyoso ko, may nagkakagulo sa Office of the Mayor. Ang daming reporter, punong-puno. Yung araw na yun, ang daming tao. Singit ako. Hanggang sa makapasok ako. Hanggang sa magkatulakan at napaupo ako sa dami ng tao, sa sikip. Akalain nyo, yung naupuan ko, lamesa pala ni Mayor Alfredo Lim yun. At pagtingala ko, nandito sa tabi ko, nandoon ako sa paa ni Mayor Alfredo Lim. Hindi ako kilala Di ba? Naku, sabi ko, ba't ako napunta rito? Biglang yung polis ay isinara yung pinto. Yung tao sikip doon sa loob. Alam niyo kung anong araw yun? Yun yung araw na pinaaresto ni Mayor Lim. Yung may kinalaman sa istapa doon sa PAMAS, sa award. Yung hindi binasa yung tunay na nanalo. Ang binasa kung yung ibang artista, pinaaresto sila. Yun yung araw na yun. Hindi ko makakalimutan na walang yayang Atienza na yan Isipin mo, hinahanap daw ako, kaya mahalagang sasabihin nun. Si Kauding pa naman sabi, halika na, tara na, magpunta na tayo nun. Akala, buong paniwala ni Kauding may mahalaga tapos nadismaya rin si Kauding. Ngayon, nung yan, tatakbong Vice Mayor yan. Pumunta ako sa bahay niyan Tatandaan ko pa makita ko, pinakita ko. Kumusta na niya? Sabi ko, tatakbo ba kayong Mayor? Sabi ko, tatakbo kang Vice Mayor. Sabi, hindi bale. Sabi niya gano'n. Silim naman ang Mayor ko. Kita ninyo. Pagka yan, may kailangan magaling. Mabuti kang tao sa kanya pag may kailangan siya sa iyo. Pero pag wala nang kailangan niya, may kailangan Kaya yan, binobola niya si Mayor Isko Moreno. Dapat malaman yan ni Mayor Isko Moreno, di ba? Na binobola siya, mga kaibigan. Yan, sila sa Kim Atienza nung araw. Naku, ang liliit pa niyan Napupunta ako sa bahay na niya, alam nyo, yan pa si Sakim Atienza, naging councilor yan, di ba? Unang konsihal yan May isang editor ng
malaking pahayagan, naaya ako, meron kaming meeting eh. Ngayon, dumaan kami dyan sa City Hall. Magkasama kami. Sabi niya, tara, may kailangan ako dito kay Kim. Sabi ko, sinong Kim? Yung anak ni ni Atienza. Di pumasok kami. Bagong konsyelya nun eh. Merong deliberation nun ng committee nila yata eh. Kalain mo eh. Di ba, naka-record yung mga meetings na yan, di ba? May minutes yan eh. Naka-record pa yan. Yung tape, kung ninonote lahat ng sinasabi doon. Kalain mo eh. Kung ipakilala ako niya, nung araw. Tinitigil lang meeting eh. Pag nakita ko eh. Ganun mambola yung mga yan. Mga kaibigan. Lord, ladies and gentlemen, mga ganun eh. Sipin mo yan. Mga kaibigan. Mag-ingat si Isko Moreno. Hindi lahat ng pumupuri sa'yo, totoo yun. Minsan, yun eh. Strategy yun eh. Para ipahama ka. Para manakaw yung tiwala mo. Di ba? Yan ang pag-ingatan ni Isko Moreno, mga kaibigan. Hindi naman natin talaga nakaandam pag-usapan yan eh. Kaya lang, ito nga eh, si Isko Moreno na ngayon ang man of the hour. Wala na, Pacquiao, tinan mo. Kahit manalo yan, o ano man ang resulta ng boxing sa linggo na yun, di ba? Yung laban niya, wala sila hanggat wala silang napapatunayan eh. Kusa yung tao ang dadakila sa iyo eh. Alin, yung pinagagawa mo ngayon eh, inaayos pati yung mga monumento, di ba? Sipin mo, pati ninuno niya dadakila sa kanya eh. Di ba? Sa ginagawa niyang yan eh. Ituloy niya lang, di ba?